20. Sabi po niya dito mga kapatid, samahan niyo ako pag may Bible kayo. Sabi niya dito mga kapatid, ipanalangin din ninyong ako'y pagkaluban ng wastong pananalita upang buong tapat kong maipahayag ng hiwagang magandang balita. Ito po yung sinasabi ni Paul na it's about po ito sa prayer, panalangin po na siya po ay pagkaluban ng wastong pananalita. Para maipahayag niya po yung magandang balita. Ito po ay about po sa prayer for the fulfillment of the Great Commission. Ito po yung nakakihanda, prayer for the fulfillment of the Great Commission. Ito po yung ating pag-aaralan. Prayer po is one way, okay, that we can contribute to the fulfillment of the Great Commission. Ang panalangin po ay ito po yung isang paraan para maika-contribute po tayo para sa fulfillment ng Great Commission. Nakuha po natin mga kapatid? Ang panalangin po ay isang malaking contribution para sa fulfillment ng Great Commission. Hello? Malaking pong bagay sa ating mga kapatid na ma-contribute po natin yung ating panalangin para sa Great Commission. Mahalaga po yun. Malaking bagay po yun, mga kapatid. Hello? Amen. Kung hindi po tayo makaka-attend o kaya tawag ito, humayong o tawag ito, kung hindi po tayo makasama sa paghayo, yung ating panalangin ay malaki pong isang contribution para ma-fulfillment po yung Great Commission. Hello? Amen. Amen. Okay. Pangalawa ay, ituloy ko, sa 20. Sa 20 po tayo. Dahil sa magandang balitang ito, ako'y sinugo at ngayon nakabilanggo. Kaya ipanalangin ninyong maipahayag ko ito ng buong tapang gaya ng nararapat. Okay. So, ang passage na ito mga kapatid ay ipinapakita, okay, yung importance of prayer. Yung passage na ito mga kapatid ay ipinapakita yung kahalagahan ng supporting of those who preach the gospel. Mahalaga po mga kapatid yung support po natin sa panalangin sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Sa mga taong humahayo, sa mga taong nagbabahagi ng salita ng Panginoon. Amen? Amen. Amen po. So, para maibahagi po yung salita ng Panginoon, na magkaroon po tayo ng courage and reliance of the Holy Spirit. Yung courage, ano po yung courage? Hello? Ano po yung courage? Ano? Pakilakas? Courage. Huwag mo na i-google. Katapangan. Katapangan para ipahayag ng salita ng Panginoon, ng salita ng Panginoon, at mag-rely po tayo to the Holy Spirit. Magkaroon po tayo ng, para ma-share po natin the message, the gospel of Jesus Christ. Okay? Hello po? Amen. Ang sabi dito sa passage na ito, mga kapatid, ay makikita po dito yung importansya ng panalangin, yung supporting po natin sa mga bumahayo o nagpapahayag ng salita ng Panginoon na magkaroon po sila ng courage or
reliance of the Holy Spirit na mag-share ng salita ng Panginoon. Kasi mahalaga yun. Na mag-rely tayo sa banal na Espiritu. Yung tapang na tayo ay kumayo. Kasi kung wala po tayong tapang, hindi po natin maihiya po tayo hanggang pag nahihiya po tayo, magkakaroon po tayo ng anong tawag ito, yung mawawala tayo sa sarili natin. Ibig sabihin, mawawala ka, mabablockmental ka, kasi nga, hindi ka nag-rely sa banal na Espiritu. So, mahalaga po yung mga supporting, yung support po natin sa prayer. Amin po? Amen. Okay. 6 case of prayer. Ito po yung 6 na kailangan natin gawin para ipanalangin po yung mga kumahayo. Number 1. Prayer for utterance. Diba, dito sa binasa po natin sa Ephesians 6:20, prayer, all requests, prayer for himself is specifically that he will be given the right words. Yung utterance, yung tamang word para maipahayag yung salita ng Panginoon. So, yun po yung request ni Paul na magkaroon po siya ng tamang utterance, tamang word. Amin po, yung tamang word para maipahayag yung salita ng Panginoon. Yun po yung number 1 prayer request ni Paul. Amen? Right words. Number 2. Number 2, mga kapatid, boldness. Katapangan, katulad ng sabi ko kanina sa 20. Boldness in proclamation the gospel. Sabi ni Paul, he also asked for prayer that he may speak the gospel boldly. Yung katapangan. Yun din ang hiling ni Paul na magkaroon po siya ng katapangan. Speak boldly, okay, na ma-share yung salita ng Panginoon. Ibig sabihin, mga kapatid, ini-indicate po niya dito yung katapangan na kailangan po natin. Katapangan na kailangan po natin harapin, okay, yung potential mo, yung opposition. Kailangan mo harapin yung opposition mo, may potential ka, and kailangan din harapin mo yung opposition. Kung meron kang opposition, huwag kang matakot. Kailangan mong harapin yung opposition mo at yung hardship. Hardship. Alam natin meron tayong kahirapan sa pagpapahayag ng salita. Hardship, ano ba yung nahihirapan tayo? Maraming bagay tayo nahihirapan. So, kailangan din natin magkaroon po tayo ng courage na kailangan po natin harapin ang mga bagay na yan in terms of sharing the gospel. Hello? Halimbawa, pag meron tayong, pag tayo nahihirapan, ayaw na natin mag-evangelize. Pero sabi ni Paul, we need the prayer, the boldness in proclamation the gospel of Jesus Christ. Sabi po, so we need to pray boldness and proclamation of the gospel. Amen po? Amen? Hello? Amen. Number 3. Mabilis yata ako. Number 3. Tignan ko dito kung meron pa. Number 3 is ambassador of change. Ambassador of change. Ano kaya itong change? Ano kasi change? Kadina. Nakatali? Kadina di amor. Ambassador of change. Nakatali ba tayo?
Okay, para maunawaan natin ano kaya to. Baka sabihin naman iba yung pagkaunawa ninyo itong ambassador change. Ang tawag ito, baka sabihin ninyo, ang tawag ito yung Ay, naku. nakatali na kayo dito sa ano. Nakahubad ko. Totoo naman, ambassador in chain. Okay, paliwanag ko po. Sabi po ni Paul, ang ambassador of change, sabi ni Paul, refer to himself as ambassador of the chain, which can be interpreted as a metaphor of being representative or messenger. Tayo po yung being representative or messenger of Jesus Christ. Amen? Tayo po yung representative or messenger who's bound, restrained, which is mas like o kaya tulad ng being chained in Christ. Nakuha niyo mga kapatid? Tulad ng tayo ay nakatali sa Panginoong Jesus. Amen po? So, minimension po dito ni Paul na ambassador means, minimension niya dito that ambassador is chained for Christ, meaning he is imprisoned because of faith and mission. Naka po natin mga kapatid? Hello? Ambassador means we are imprisoned because of our faith and mission sa ating Panginoon, which is we cannot run away from it. Hello? Amen. Sapagkat dito po tayo tinawag ng ating Panginoon, so hindi natin pwedeng takbuhan ang Great Commission. Hindi lamang po yung pastoral mga, no, lahat po tayo, we are in prison of the Great Commission. Amen po. Amen po. Nire-refer dito na tayo po ay representative or messenger of Jesus Christ, which is tayo po yung na-restrain, tayo po yung katulad ng nakatali sa Great Commission. Hello? Na hindi natin matakbuhan. Amen? So, lagi tayong may lakad pag mayroon tayong evangelism, pwede tayong may lakad. Pero hindi ibig sabihin